Balikulungan ng isang lalaki matapos mahulihan ng baril, peking pera at shabu. Ang suspect na aresto matapos magtangkang tumakas. Balitang hatid ni James Agustin. Sinubukan pa umanong tumakas sa Oplancita ng lalaking ito pero nahabol din siya ng mga pulis sa barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches, Quezon City. Arestado ang 31 anyos sa suspect na pinapahinto raw dahil walang suot na helmet. Nung pina-flag down siya, nag-slow down naman siya. Pero nung pagtapat, binirit niya yung kanyang motor. Then yun yung time na nagsakayan yung tropa sa kanya-kanyang motor, then hinabol siya. Then out of balance siya, kaya siya nahuli roon. Nakuha sa kanyang isang baril na kargado ng mga bala. Wala siya maipakitang lisensya nito. Laman din ang bagang 54 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng 367,200 pesos. At 139 na peking 1,000 peso bill. Ginagamit niya yung drugs. Kukuha siya, gamit niya yung fake money, katransaksyon niya sa ibang lugar. Yun yung pinambabayad niya. Pinanloloko niya rin sa kapwa niya na ganon din ang lakad. Then yung firearms, siguro pang suporta sa kanya, just in case na magkagulatan yung katransaksyon niya. Then yung illegal drugs naman, dinidistribute niya yan nearby city katulad ng Valenzuela, Malabon, Caloocan, and dito nga sa Quezon City. Ito na ang ikalimang beses na makukulong ang suspect. Dati na siya nakasuhan ng pagnanakaw at frustrated murder sa Malabon. Nang tanungin sa kanyang pagkakaaresto, sa korte na lang po magsasalita. At ang hindi naman totoo yung dati. Na lang po magsasalita sa korte. Nasampahan na ang suspect ng mga reklamong possession of false banknotes, resistance and disobedience upon an agent of person in authority, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Motorcycle Helmet Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. 4 ang patay matapos sa aksidente ang 2 van sa Davao City. Cecil, ano nangyari? Rafi, nawalan daw ng kontrol ang driver ng isang van kaya sumalpok ito sa kasalubong na van. Ang may init na balita hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Kuha ito ng CCTV sa Barangay Binugaw sa Turil District, Davao City. Ang kulay gray na van na nasa inner lane biglang tumawid sa innermost ng northbound lane ng Davao-Digos Highway. Ngunit sa halip na dumaan sa kurbada ng highway, dumiretso ang gray na van hanggang sa nabangga nito ang isang puting van sa kabilang lane. Napahinto ang nabanggang puting van sa gitna ng southbound lane ng highway. Napahinto naman ilang metro ang layo ang bumanggang gray na van. Muntikan pang mabangga ang itim na SUV na kasunod ng puting van. Mabuti na lang at agad na nakailag. Kalaunan, nasa gilid na ng highway ang ilan sa mga sugatang pasahero ng nabanggang puting van. May agad namang tumulong upang mabigay ng paunang lunas. Agad na isinakay sa mga dumating na ambulansya ng barangay ang mga sugatan at dinala sa Southern Philippines Medical Center. Gikan sa Samal niya ang isa, gikan sa Digos. Diya sila nag-abot sa Binugaw. Nya mao lagi to na yung mga casualty. Idala na mo sa SPMC. Asa sir, mas daghan with og casualty ako. Katumputi nga ban. Mao to'y dagan kuan, namatyan jud to upat ka buok. Dead on the spot ang 4 na mga pasahero ng nabanggang puting van. 2 naman ang sugatan, ligtas naman ang driver nito. Inaalam pa ng otoridad ang ugnayan ng mga sakay ng puting van. Sa inisyal na investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, nawalan umano ng kontrol sa kanyang manibela ang driver ng gray na van kaya't gumewang siya papunta sa lane ng kasalubong na puting van. Wala pang pahayag ang nakabagang van driver na nasa custody na ng TEU. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Sa videong ito, makikitang nakahandusay sa kalsada ang isang aso sa Tagum, Davao del Norte. Sa isa pang bahagi ng kalsada, nakahandusay rin ang isang rider.
2 motorsiklo rin ang nakakalat sa daan. Batay sa investigasyon, binabaybay ng 2 rider ang kalsada sa magkabilang lane. Biglang tumawid sa kabilang lane ang isang rider at bumangga sa isa pang rider. Nasalpok din nito ang aso. Nasawi ang aso. Wala pang pahayag ang 2 rider na comatose ang isa sa kanila. Paalala naman ng Police Regional Office 11 sa mga may alagang aso, maging responsableng pet owner at huwag hayaang makagala sa kalsada ang mga alaga para iwas disgrasya. Kita sa CCTV ang pagpasok ng lalaking yan sa bahay sa Sibonga, Cebu. Nagmamasid siya sa labas ng bahay. May punto pang tumingin siya sa CCTV. At nang masigurong walang tao, doon na niya sinimulang buksan ang mga jalousie sa bintana. Hindi na nakuna ng CCTV kung saan banda pumasok ang kawatan. Ayon sa social media post ng may-ari ng bahay, natangay ng suspect ang cellphone, powerbank at pera. Humingi siya ng tulong sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng suspect, kaya niya isinapubliko ang kuha ng CCTV. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ang isang babae at kanya umanong kalaguyo sa Kalinog, Iloilo. Mismong ang mister ng babae ang nakahuli sa kanilang pumasok sa isang pension house roon noong January 1. Ayon sa mister ng babae, nagpaalam ang kanyang misis na pupunta lang sa tindahan. Pinayagan niya ang babae at sa kanya sinundan. Doon na niya nadiskubre na nakipagkita ang babae sa kanya umanong karelasyon at saka sinumbong sa pulisya. Nahuli ang babae at kasama niya nang lumabas na sila ng pension house. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mister matapos mag-sorry ang dalawa. Kaugnay sa paghahanda para sa pista ng Poong Jesus Nazareno, makakapanayan natin ang officer in charge ng Regional Public Information Office ng NCRPO, si Police Major Mirna Diploma. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga naman, Rafi. Opo, bukas na po yung pahalik at sa Huwebes na yung mismong traslasyon. Gaano po kahanda ang kapulisan pagdating sa seguridad sa pista ng Poong Jesus Nazareno? Rafi, nakahanda na ang NCRPO for the security coverage upang masiguro ang ligtas at maayos na Nazareno 2025. Nasa mahigit 12,000 kapulisan ang ipapakalat, nasa mahigit 2,000 naman ang mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. That will be more than 14,000 personnel. Magdadagdag pa po tayo ng kapulisan depende sa magiging sitwasyon. Mismo din ang aming Acting Regional Director, Police Brigadier General Anthony A. Abirin will be on the ground para siguraduhin na maayos ang deployment at kalagayan ng kapulisan at mga deboto po. May namamonitor po ba tayong security threat? Kasi sa ibang bansa, particular sa Amerika, ginagamit yung sasakyan para sa terorismo. Meron po ba tayong impormasyon na gano'n dito? Sa ngayon po, wala tayong namomonitor na anumang banta sa seguridad dito sa Metro Manila. Gayunpaman, ang inyong kapulisan ay mananatiling alerto at handang rumisponde sa anumang oras at sitwasyon, Rafi. Pero ito po tinitingnan nyo, yung paggamit ng mga sasakyan bilang terror vehicle. Kasi sa Amerika, ganun po yung ginagamit eh. Yes, Rafi, kasama po yan ang mga sasakyan. Pinagbabawal nga rin po, kasama po sa pinagbabawal ang sasakyan sa loob po ng prosesyon sa January 9. Ilan na po ang crowd estimate nyo sa mismong araw ng pista? Last year, Rafi, ay 6.5 million ang mga debotong nakilahok sa prosesyon. At inaasahan naman namin na mas marami pa ang darating sa January 9 na makikisali sa 5.8 kilometer procession from Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church, Rafi. Okay po. Ano po mensahe nyo o paalala sa mga makikilahok sa pista? I understand, bawal po yung payong at dapat transparent yung mga gamit para madaling makita sa security check. Nasa inyo pong pagkakataon para magpaalala? Rafi, opo. So on behalf of our Acting Regional Director, ay hinihingi ulit natin ang kooperasyon ng mga deboto na sana po ay sundin nila ang bawat alituntuning ilalatag ng simbahan at kapulisan upang maging matagumpay at maayos ang pagsasagawa ng prosesyon sa darating na January 9. Patuloy ang ginagawa nating coordination sa Quiapo Church Administration upang masigurong ligtas, payak at maayos na pagdiriwang ng Nazareno 2025. Sige po, maraming salamat po sa mga impormasyon binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Si Police Major Mirna Diploma, OIC ng Regional Public Information Office ng NCRPO.
Tumatawid ang babaeng yan sa pedestrian lane sa isang kalsada sa northwestern Turkey. Pero bago siya umabot sa sidewalk, nabangga siya ng puting kotse. Tumila po ng babaeng 64 anyos. Tumigil naman ang puting kotse. Tinulungan din ng ilang bystander ang biktima. Pero hindi pa nakakatayo ang babae. Nakalipas na ilang minuto, isang kotse pa ang bumangga sa kanya at sa ilang tumulong. Isinugod sa ospital ang babae at nananatili sa intensive care unit. Magsisimula na ngayong buwan ang pagdagdag na kontribusyon ng mga manggagawa sa pribadong sektor at voluntary members ng Social Security System o SSS. 15% na ito ngayong taon alinsunod sa Social Security Act of 2018. Mula yan sa 14% na kontribusyon sa nakaraang taon. 10% ang sagot ng employer habang ikakaltas naman sa sahod ng empleyado ang 5%. Ayon sa SSS, makatutulong ito para makapagbigay sila ng mas magagandang benepisyo at pangmatagalang seguridad sa kanilang mga miyembro. Batay naman sa ulat ng GMA News Online, hinihimok ni dating SSS President and CEO Rolando Macasait ang Malacanang na ipagpaliban muna ang dagdag kontribusyon. Para daw yan mabawasan ang anyay pasanin ng mga miyembro. Mahigit 100 bilyong piso naman daw ang kinita ng SSS nitong nakaraang taon. Umaapel na rin ang ilang mambabata sa Malacanang at tinawag na cruel New Year's gift ang pagtataas ng kontribusyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang ukol dito. Mga mare, may pa-throwback makeup transformation si Kapuso actress at forever young star Nadine Samonte sa isang Pinay superhero na ating kinagiliwan. Kapangyarihan ng araw taglay ay liwanag. Umiyak, Super Twins! Nagbabalik si Super T ng 2007 telefantasya ng GMA na Super Twins. Tumulong sa kanya ang kanyang anak na si Heather na gumanap bilang si Tintin. Sabi ni Nadine, ginawa niya ito dahil hanggang ngayon grabe pa rin ang suporta ng fans sa Super Twins. May pa-shout out din siya kay Jeneline Mercado na kakambal niya sa serye at gumanap bilang si Super S. Full of gratitude naman si Andrea Torres sa pagpasok ng 2025. Damang-dama daw kasi niya ang pagmamahal ng buong pamilya sa nagdaang holiday season at pagsalubong sa bagong taon. Bukod sa reunion and celebrations, kasama ang kanyang pamilya. Nakiparty rin si Andrea kasama ang fans. Excited na raw siya for a busy 2025 at sa kanyang TV comeback. Yung love ko sa work, number 1 yan sa puso ko. So looking forward ako. Let's claim it. We want busy, di ba? Gusto natin yung marami tayong ginagawa. Pero so far, so good. Ang gaang ng pasok ng taon for me. Looking forward to a lot of things. And feeling ko magiging fruitful tong taong to.